Hi guys! So let's talk about Evil Eye kasi napapanahon to ngayon. May pinost kasi ako sa TikTok na isang quote na nakita ko din and nag 600,000 views na siya as of today. Ano nga ba ngayon? April 12. So yun yung quote na buy land in secret. So anyway, ano nga ba yung evil eye? Paano mo ma-distinguish na meron yung isang tao nun? So regardless kung hindi ka naniniwala sa evil eye or hindi, I will just give you some insights at kung ano yung mga dapat mong iwasan, if ever. So, yung evil eye kasi, nagmumula ito dun sa mga taong negative yung frequency, negative yung energy nila. Like, unconsciously, sometimes they're not aware na sila yung toxic sa life mo. Ganyan. Mas delikado yun kasi dun sa alam nilang toxic sila, mas matindi yung evil eye nila. So, yung glare nila sa'yo, yung pagtingin nila sa'yo, yun yung nakaka-jinx. Ibig sabihin na nakaka-jinx is ano yun? Hindi tuloy. Ano ba term yun? Basta hindi natutuloy yung plano mo pag napupuna ka nila. Pag may, like, napansin nila yung plano mo sa life or nalaman nila yung plano mo sa life, tendency, majority, hindi matutuloy kasi they are so negative and sometimes they're not even aware na negative na sila. Nag-steam to dun sa sobrang inggit, sa pagiging sobrang miserableng tao. Kasi gusto nila, ka-level ka lang nila. Gusto nila pare-parehas kayong nandun sa comfort zone nyo or hindi nila kayang i-take yung level of happiness mo or level of success mo kasi sila never ever, like, even up until to this day, hindi pa nila na-experience yung na-experience mo. So, parang, kung i-share mo kagad sa kanila yung plano mo sa buhay, mauunahan ng inggit. Yun yung evil eye. Yung mga insecure, seloso, selosa, mahilig magkumpara, etc. Basta yung mga taong punong-puno ng negative thoughts and negative emotions, mag-ingat ka sa mga taong to. So, paano nga ba natin to, like, paano natin maiiwasan? For me, alam nyo, mga mare, like sa experience ko throughout the years, minsan matigas talaga yung ulo ko eh. Natutunan ako dito. Kasi kahit na malalapit sa atin, sometimes nga, they're not aware na may evil eye sila or nakaka-jinx sila ng plano. Magugulat ka na lang kung sino yung mga taong ito. Minsan, kaibigan mo, minsan kapamilya mo pa, minsan kamag-anak mo. So, wag mo munang ikwento yung mga plano mo, yung mga hindi pa nangyayari sa kanila. Tsaka mo lang siya i-press release, tsaka mo lang siya ikwento kapag nasa realidad na yung mga manifestation mo. Kapag hawak kamay mo na. Pero hanggat wala pa, like on the way pa lang yung manifestation mo, hindi pa, wala pa dito sa harapan mo, wag mo munang ipamamalita. Wag mo munang bilangin yung itlog. Hanggat di pa, sabi naman tatanda, hanggat hindi pa daw na yung sisiw. Hindi pa napipisa ang sisiyo, tama ba? Hindi ko alam, basta, anyway. Hindi ko alam, basta yon yung logic niya. So, hanggat kaya mong itikom yung bibig mo, itikom mo muna, mare. Tsaka tayo mag-eksena kapag carry boom boom na. Kapag hawak kamay mo na lahat. Yan, tsaka ka ngayon mag-post. Kasi nga, wala na silang magagawa eh. Regardless kung mainggit sila sa'yo, sa achievement mo, tapos na eh. Nasa sa'yo yung item, or yung trabaho, yung business, yung partner. You know what I mean? Nasa sa'yo na eh. So, parang wala na sila dong eksena. So, anyway, let your haters see your reality, but never your vision. Yung spiritual seeds ng manifestation natin, ng dreams, ng goals, sa atin na muna yun at kay God, kay Creator, kay Universe, kung anong tawag mo sa Kanya, yun yung connection nyo eh. Sa inyong dalawa lang yun. Oo, even your partner, do not overshare sometimes, no? Pero kung, let's say, meron ka namang accountability body, alam mo yung taong yun ay may positive frequency, may positive energy siya, and komportable ka namang i-share, then go ahead. It's up to you naman, no? Repercussions naman is, kung di matuloy eh, nasa sayo pa rin. It's how you react on those situation. Kung hindi man mag-manifest reality yung gusto mo, nasa sayo pa rin yun. Paano ka, re-respond?
So, ang sa akin lang mga bebe, uh, you know, hindi naman dahil sa naniniwala ko sa evil eye, pero mag-ingat na lang din kayo doon sa mga taong mahilig backstab. Oo. Kung meron kasi mga taong hindi okay sa evil eye, yung notion ng Nazar bracelet. Kasi ako meron akong suot ngayon, ayun, no? Naniniwala kasi ako doon. Kasi alam niyo sa mga probinsya, tiga Batangas kasi ako, 'di ba? Pag nanganak ka, yung baby mo may bracelet na red, may lipstick na red dito, may sinulid na red, mayroong yung parang pillow na red dito, tapos nakalampin na puting-puti yung damit ng bata. Iwas usog. Sa Tagalog, ang evil eye ay usog sa probinsya. Bate. May term pang isa yon. So, yun? I mean, pinatagalog na term lang, pero iisa lang din yung meaning nun. Kapag sobrang cute na cute ka sa baby, tapos you're vibrating in a negative frequency, then mabibigyan mo yung baby ng sakit. O mababati mo sa Tagalog. Magkakasakit bigla yung baby after mo mabati na ang cute niya, ang gwapo naman ng babyng to, ang ganda naman ng babyng to, ang ganda naman ng kutis. Biglang tutubo yung mga nila, yung something, skin allergy. So, same lang yung logic nun sa evil eye. Hindi lang lahat ng baby ay nagkaka-evil eye. I mean, hindi lang ang mga baby. Ano ba naman yun? Lutang na eh. 12:41 na kasi. Hindi lang mga baby ang nagkaka-evil eye, kung hindi tayo din. Just imagine tayo, mas exposed tayo sa tao, depende sa trabaho natin, depende sa career, 'di ba? Alam mo 'yun, iba't ibang tao yung nakakausap natin. So, for me, mas tayo yung mas kailangan na magprotekta sa energy natin. Kasi yung mga baby, may mga pa yan, like guardian angel. Tayo, ay ko. Baka suko na yung guardian angel natin sa atin. Hindi, joke lang. Hindi, Mare, ang sa akin lang, protektahan mo yung sarili mo. Protektahan mo yung energy mo. So, pwedeng gawin mo is mag-salt bath ka or mag-energy cleansing, ganyan. Madaming ways how to cleanse kapag nakapag-absorb ka ng negative energy. Pero ako kasi ang ginagawa ko is nagso-salt bath ako. Yung rock salt lang, bibili ka sa palengke, mura lang yon. Tapos, pinch lang, lalagay mo sa tubig, paligo mo. Sa unang ganon. Sa unang sandok mo ng tabo. Ikaw bala. Kasi, hindi mo naman lalagay sa shower eh. Like, kailangan ng planggana o ng batsa. So, lagay mo doon. So, habang binubuhos mo yung may asin na tubig, you imagine, you visualize na sumasama yung dark energies na na-absorb mo dun sa tubig, and then say your positive affirmations na just like a prayer na you ask God to use that water to remove lahat ng mga negative energies na na-absorb mo. Kausapin mo si God habang naliligo ka. Kasi ito yung ginawa ko sa akin eh. At effective to all the time. Lalo na kapag super negative na ng mga nangyayari or na-absorb ko. As in, sobrang malaking tulong ito sa akin. And madami na din gumagawa nito na followers ko. Hindi ka na din gagastos sa sobrang laki, di ba? So, next thing is you can also try to, to have an evil eye amulet or Nazar bracelet for evil eye protection. So, ganito siya. Yung akin kasi before is nasira. Pero ganito yung design ng akin. So, pwedeng ganito yung bilhin nyo, ganitong style, ang eksena mo dyan. Pero pwede din ganito. So, kay Miss Olon ko to binili, and siya yung trusted kong seller. Wag kayo basta-basta bibili ng ganito kasi may mga seller na hindi naman sila spiritual practitioner, wala silang alam sa evil eye, and how it works, and kung ano nga ba yung evil eye. Basta lang sila makabenta. So, wag kayo sa ganun. Tsaka pag bumili kayo ito, may mga do's and don'ts siya. So, bukod doon, mabisa din yung prayer. Yun talaga yung number one. You ask God to protect and to guide you every single day. You must know and you must feel and you must be confident that you are divinely protected, that nothing can harm you. Kasi ang protector mo is si God. Yung lumikha, Mare. So, every time you go out, maganda na you
visualize a light na nagsusurround sa body mo. It's like a bubble of light. Para kung meron kang matanggap na evil eye, like unconsciously yung mga taong nakakasalamuha mo may negative energy, mag-bounce back lang yun sa kanila. So you will create that bubble of light in your, whole body. Just through visualization. Bago ka umalis ng bahay niyo araw-araw. Kung wala kang ganito. Effective din siya. Yes. So, ingat-ingat kayo mga mare kasi ang evil eye kasi kahit nga sino, magugulat ka talaga. Yung mga energy vampires, mga monitoring spirits, pwede din sila. Yung laging nanonood ng mga stories mo sa Facebook, yan, yung gusto lagi updated sa life mo, yan, pwedeng sila yun. Marahil sila yun. So, kung sasagot ka sa mga ganitong klaseng tao, if ever may mga reunion, pagkikita, ganyan, ang sa akin, ang lagi kong sinasabi is, dapat yung sagot mo, pag tinanong ka ng mga sensitive question, is dapat pa-showbiz ka sumagot. Parang, imagine mo, kaharap mo si Boy Abunda. Mare, ganun. Imagine mo, past talk with Boy Abunda. So, dapat, imagine mo, artista ka, paano mo sasagutin tong mga taong to? Nang hindi nila nalalaman yung true plan mo. You have to study that, proper communication. Hindi natin responsibility na ikwento yung buong buhay natin sa lahat ng taong magtatanong kung kamusta na tayo. Kailangan natin maging reserve. Magtira tayo para sa sarili natin. Privacy tawag doon. Kasi pag alam nila halos lahat ng mangyari sa life mo, magiging predictable ka. Mawawala na yung mystery sa'yo. And ayaw natin yung mangyari. Kasi, madaming pwedeng isipin yung ibang tao pag nalaman nila yung mga gusto natin sa buhay. At kaya nga sa atin binigay ni God yon, yung dreams, yung vision, yung goals na yon, is kaya natin yung gawin. At hindi yun nai-imagine ng ibang tao. Marahil, pag nalaman pa nila, baka agawin pa nila sa'yo yung idea na yun at magulat ka, sila yung magtuloy. Maunahan ka pa na gawin yung idea. Sila pa yung mag-take ng credit. Ikaw naman yung nag-isip. Sa'yo naman galing. Pero dahil shinare mo, maagawan ka. Naagawan ka. Kasi may mga ganong klase ng tao. Hindi naman natin yun guys. Kasi pag ganon, miserable yung taong yun. Di ba, hindi ka naman miserable. At hindi mo naman kinoconsider siguro yung sarili mo na miserable ka para pumatol doon at para bumaba sa level ng mga ganong klaseng character. No. So, that's why protect your dreams, your visions, your goals. Sa'yo lang yan, Mare. So, kung napapanood mo tong YouTube video na to, no, kahit di ka magsuot nito, basta protektahan mo yung sarili mo. Huwag basta-basta ikwento lahat ng mga pangarap sa iba. Only slight. Ang ikwento mo sometimes is yung okay lang sa'yo mawala. Yung hindi ka ganun kaseryoso. Kasi yung ginagawa ko natutunan ko yun. Mag-share lang ako doon sa mga goals na okay lang sa akin mawala. And let's say, sige, ma-jinx yung plano mo. For example, na-jinx. Ano yung dapat mong gawin? Lagi kasi itong tanong sa live stream. Nakwento na nila, tapos na-jinx. You have to accept and let it go. You must show God or the universe that you are willingly, acceptingly, tama ba yung English, na iparaya yun sa Kanya. You let go and you let God do the work. You don't have to worry, kasi kung para sa'yo yun, sa'yo talaga yun. Babalik yun. Promise na try ko na to at nangyari dito sa akin. Best example ko for this one is yung sa KMJS. Na-jinx siya nung una. Dapat August last year, 2023, interviewin ako ng KMJS sa show nila para sa Heroes Day. Hindi natuloy. Tapos akala ko hindi na talaga matutuloy. So, chinika ko sa live stream ngayon. Fast forward, November
basta November nila ako ni-reach out, sabi nila, tuloy na daw this time for Bonifacio Day. So, kaya, pag sinearch nyo sa YouTube or sa kahit anong social media platform, mapapanood yung episode namin sa KMJS ng family ko. So, pwede nyo i-search yun, KKK Flag, KMJS 2023. Lalabas na yun dun. Makikita niyo ako doon, Mare. So, sa eksenang yon, tinanggap ko na nung na-jinx, tinanggap ko na okay lang. No issue. Wala talagang issue sa akin. Okay lang kung hindi magkatotoo. Okay lang din magkatotoo. 'Di ba? Kasi hindi ko naman yung ultimate dream Kumbaga parang, okay lang, sige God, bala ka kung ano. Basta tanggap ko if ever, ano mang mangyari. So, yun na lang. Ipakita mo kay God na good sports ka. Hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa kanya o sa tao ng jinx, no? Wala. Wala tayong pakialam. Detachment, Mare. So, acceptance, letting go, and you let God do the work for you. Pag para sa'yo, para sa'yo. Okay? So, yun lang mga Mare. Humahaba na yung video. I hope medyo na-refresh to sa inyo at sa mga hindi pa nakakaalam ng Evil Eye. Thank you so much for watching. I hope to see you on the next one. Kasi mag 1 a.m. na mag-skincare pa ako. So, yun lang. Bye! Thank you so much for watching. God bless you.